Magandang araw mga kapatid at mga manonood at mga tagapakinig. Sana po ay datnan kayo ng nasa mabuting kalagayan sa pag-aaral na ito. Sa araw po na ito ay pag-aaralan natin, ating tatalakayin ang talinghaga ng manghahasik, or sa English is a parable of the sower. Ang talinghaga pong ito ay matatagpuan natin sa Matthew 13, Mark 4, and Luke 8. Ito po ang sinasabi. Atin pong simulan. At sa Matthew 13 po, umpisa natin sa verse 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito, ang manghahasik ay yumaon upang manghasik. Tuloy po natin sa verse 4. At pinagsalitaan niya sila, at sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Sa verse 5 po, at ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi naman malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. 7 po, at ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At talatang 8, at ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nagbunga ang ilay tig-100, at ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. At sa 9, at ang may mga pakinig ay makinig. Kung atin pong susuriin mga kapatid, ang mga nahasikan po ay may 4 na uri. Ngunit pag-aralan po muna natin kung sino ang manghahasik. Ito po yung makikita natin sa Mark 4:14. Yun ang naghasik ng salita. Basahin po natin upang ating malaman ang katotohanan. So ito po ang sinasabi. Parehas lang po ito ng tagpo o ng events. At sinabi po niya rito sa 14, ang manghahasik ay naghahasik ng salita. So, tingnan po natin sa yung verse 14, yan po ang sinasabi. Ang manghahasik ay ang naghahasik ng salita. So, nung sinabi po ito sa Matthew 30 naman, binigyan din naman po ng sower doon, or ang manghahasik ay ang anak ng tao o ang ating Panginoong Jesus sa panahon po na ito. So, siya po ang naghahasik dito. Siya ang naghahasik ng salita. At ano naman po ang hinahasik niya. Makikita po natin ito sa Luke 8 naman. Sa Luke 8, talatang 11. At ito po ang sinasabi mga kapatid. Atin pong basahin. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yan po muna ang ating kailangan malaman muna. Dahil po, dyan po iikot ang ating topic. So,
ang manghahasik ay yung naghahasik ng salita o sa panahon na ito na sinabi ng Panginoon ay ang Panginoong Hesus mismo o ang sinasabing anak ng tao. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. So yan po ang una natin tandaan, ang manghahasik ay yung naghahasik ng salita o ang ating Panginoong Hesus sa panahon na yon. At ang binhi na hinahasik ay ang salita ng Diyos. Ngayon po sa ating pong nabasa, may 4 pong nauri ng nahasikan. Ang una ay yung nahasik sa tabi ng daan. Ang pangalawa ay yung mga nahasik sa batuhan. At ang pangatlo ay yung nahasik sa dawagan. At ang pang-apat naman po ay yung nahasik sa mabuting lupa. Ngayon po mga kapatid, marami pong nagtuturo dito na maaari pong napag-aralan nyo na rin ito at maaari din narinig nyo na sa inyong sa mga pastor na nagtuturo tungkol sa parable of the sower na ito. Sana po sa pag-aaral na to ay magkaroon kayo kahit pa po ng konting karagdagang kaalaman. So ituloy po natin ang paliwanag kung ano yung mga 4 na nahasikan na yon. Punta po tayo sa Matthew, balikan po natin yung Matthew 13 at umpisahan po natin sa talatang 18. Dahil tatalon po tayo dahil doon po pinaliwanag ang talinghaga. Ito po ang sinasabi mga kapatid, ating tunghayan. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ito na nga po, sinasabi na nga po yung kung ano ang talinghaga na yon. So verse 19, ating pong unang pag-aralan, yung nahasik sa tabi ng daan. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. So ito po yung mga nahasikan, alam po na, naghasik ang Panginoon noong panahon na yon, hinasik niya yung salita ng Diyos. So ito yung mga nakakinig ng salita ng Diyos na yung nahasik na salita sa kanilang puso ay inagaw ng Diablo dahil hindi nila napag-uunawa. Ipinaliwanag po ito ni Luke sa ibang paraan. Ito po ang sinabi niya. Balikan po natin sa 8:12. Ito po naman ang paliwanag naman ni Luke. Ang ating tunghayan. Ito po ang sinasabi. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig, kung magkagayoy dumarating ang Diablo at inalis ang salita sa kanilang puso. Ito po yung mga nakarinig ng salita ng Diyos na kinukumpara na nasa tabing daan. Binigyan lamang po ng metaphor, kumbaga ito yung mga nahasik na sa tabi ng daan. Narinig nila yung salita ng Diyos, narinig nila ang salita ng Panginoon noong panahon na yon, dahil hindi nila napag-unawa yung kanyang sinabi, kanyang sinalta o sinabi ng Diyos, ay inagaw ito ng Diablo sa kanilang puso. Ano po ang dahilan? Upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Dahil iyon naman po ang importante upang tayo'y maligtas ay sumampalataya. Yan po ang sinabi dahil sa napag-aralan po natin na ang kaligtasan ay biyaya po ng Diyos. Hindi dahil sa pamamagitan ng ating gawa upang tayo magpapuri, dahil sa ating mga pananampalataya. Yung paniwalaan po natin ang pagliligtas na binigay ng ating Panginoon.
na siya lamang ang makagagawa nito. Hindi po dahil sa paggawa natin ng mabuti or pagsunod sa kautusan, ito'y dahil sa ginawa ito ng Diyos, siya'y namatay doon sa krus at muling nabuhay. So ito po yung mga pinangaralan noon, panahon naman ng ating Panginoon, pwede po nung panahon na yon na narinig nila pero hindi nila sinampalatayanan yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya hindi po sila naligtas. Ito po yung mga nahasikan na kinumpara sa tabi ng daan. Sana po, maliwanag po, ito po ay hindi mga Kristiyano sa panahon ngayon. Ito po yung mga hindi sumampalataya, although narinig nila ang salita ng Diyos. Kung ikukumpara natin sa panahon ngayon, narinig nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila sinampalatayanan at hindi nila pinaniwalaan upang sila ay para sa ikaliligtas nila. Kaya hindi po sila ligtas. Ito po yung mga nahasikan na kinumpara sa tabi ng daan. Ituloy po natin kung ano naman po yung nahasikan sa mga batuhan. So balikan po natin sa Matthew 13 dahil yun po ang ating pinag-uusapan. Sa talata po naman 20 hanggang 21, ito po yung mga sinasabing nasa batuhan. Ang ating pong babasahin, ito po ang sinasabi. At ang nahasik sa mga batuhan, ito po ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay tinanggap ito ng buong galak. So ito po yung tumanggap ng salita. Pinaliwanag po ito naman ni Luke sa ibang paraan. Ito po ang sinabi niya sa Luke 8, talata rin po 12. Ito po ang sinabi ni Luke kung ating babasahin ay ito po ating makikita. At ang mga sa Luke 8:12 at ang sa mga tabi ng daan ay nakakinig. So tuloy po natin sa 13. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita at ang mga ito'y walang ugat na sila sa sanglibutang panahon ay na nagsisimpalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At sa Mark 4, sa Mark 4, tingnan po natin. Sa talata po ng talata po ng 14 nga ba yun? Sa talata po ng 15, 16. Ito po sinabi, At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsintanggap ng galak. At sa 17, at hindi nag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya't pagkaroon ng kapighatian o ng pag-uusig dahil sa salita, pagdakay sila'y natitisod sila. So, kung yung pong una na hasik sa daan ay hindi mga ligtas, ang mga halimbawa po noon mga kapatid, ay yung po mga pareseo noon na bahagi na nahasikan ng salita ng Diyos, ng Panginoon, pero hindi siya pinaniwalaan. At yung iba pang mga saserdote ay siya nga po ay
ipinako pa sa krus. So sila po yung mga hindi nasahasikan sa tabi ng daan. Ito naman, at sila po yung mga hindi ligtas. Ito naman pong mga nahasikan sa batuhan, sila po yung mga tumanggap ng salita at dahil wala nga silang ugat sa kanilang sarili, pero nanampalataya po sila. So kung yung una na sa tabi ng daan ay hindi sumampalataya upang maligtas, ito po sila ay itong mga nahasikan na sa batuhan ay nagsisampalataya. So ibig sabihin, sila po ay nagkaroon ng kaligtasan. Datapwat, wala silang mga ugat. Hindi nag-ugat ang kanilang pananampalataya, kundi sandaling tumatagal. Ibig sabihin po, kaya't pagkakaroon ng kapighatian, ito po yung kondisyon, pagkakaroon ng kapighatian o ng pag-uusig dahil sa salita. Ano po ba yung kapighatian o ang pag-uusig dahil sa salita? Nung panahon po na yon, ang halimbawa po noon, nung panahon po na yon, ay patunay naman po sa Biblia na inuusig po ng Judaism o ng relihiyong Hudyo ang mga nagsisisampalataya sa ating Panginoong Hesus. At kung maaalala nyo, sa ating pag-aaral ng nakaraan, ay pinag-aralan natin yung ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas, kung saan ipiniliwanag natin doon na ang daraaning pagtitiis ng mga apostol o ng mga disipulo ng ating Panginoon, mga alagad, makakaranas sila na ikukulong sila, hahampasin sila. Yung iba, ipagkakanulo ng kanilang mga kamag-anak nila. Ito po yung sa panahon na ganun, sa panahon na inuusig sila dahil sa salita ng Diyos, ay hindi na nagpapatuloy or natitisod nga sila dahil hindi na nga po nagpapatuloy sa salita. Mga natatakot sila. Minsan sa buhay po ni Pedro ay naranasan po niya ito. Maalala nyo po, nung si Pedro, nung hinuli ang ating Panginoong Hesus, ay tinanong siya ng makaitlong beses kung kilala niya, kasama niya, at kung kasama nga niya ang ating Panginoong Hesus. Pero makatatlong beses din niya pong ikinaila. So sa buhay po ni Pedro ay naranasan niya noong panahon na yon, nung bago pa nga hindi pa nagbabangon ang ating Panginoong Hesus sa libingan, ay parang natisod din si Pedro. At itinanggi pa nga niya ang ating Panginoong Hesus. Pero ang tagpo dito, mga kapatid, ay nagpatuloy ba si Pedro? Pagkatapos po noon, maalala niyo mga kapatid, si Pedro po ay nagpatuloy. At unto perfection nga po, nagpatuloy siya at tiniis niya hanggang kamatayan. So ito pong mga nahasikan sa batuhan ay yung mga sa panahon ng kapighatian o sa pag-uusig dahil sa salita ay nangatitisod. Pero po hindi po ibig sabihin ay hindi na sila ligtas. Alalahanin po natin, sila'y nanampalataya. Daman nga lamang dahil sa pag-uusig ay natisod sila. Or sa panahon po ngayon, wala na pong umuusig dahil sa salita ng Diyos sa atin. Particular sa Pilipinas po, hindi naman po inuusig ang mga nagpipreach ng salita ng Diyos. Sa mga tulad po ng China at tulad din po ng Middle East, na mga Muslim country, doon po ipinagbabawal ang pag-share o bahagi ng salita ng Diyos. So may pagkakataon po sa panahon ngayon na doon sa panahon ngayon
kung nandun ka sa lugar na yon, ay kung gaya ng mangyayari na ikaw ay pipighatiin, dadalhin ka, ikukulong ka dahil sa pangangaral mo ng salita ng Diyos. At kung ikaw ay sumuko or sabihin natin pagkakataon na yun ay itinanggi mo na in-stop mo na ang pagkangaral ng salita ng Diyos, maikukumpara po natin ang pagkakataon na yun dito sa mga nahasikan ng batuhan. Ngunit kung ikaw ay magpatuloy, ay hindi na po ito ang stage ng pagiging Kristiyano. Kumbaga, lumipat na kayo from batuhan, lumipat kayo doon sa mas mabuting lupa. Atin pong ituloy at napag-aralan na po natin yung mga nahasikan sa tabi ng daan at itong mga nahasikan sa batuhan. Pag-aralan naman po natin itong mga nahasikan sa dawagan. Sa Luke 8, patuloy po natin Luke 8, talatang 14, ito po ang sinasabi. Atin pong babasahin. At ang nangahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay inini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. So ang bunga po rito yung kasakdalan or perfection. Ito naman po yung stage na yung mga nahasikan na nagsiyaon. Ibig sabihin, nagpatuloy sa paglakad sa salita ng Diyos or nag-serve sa kanilang mga lakad. Datapwat or ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan. Kumbaga, ganyan temptation ng kayamanan at yung mga kalayawan sa buhay. Iniinis sila, meaning parang iniinis mo, parang tinetempt mo pinoprovoke mo pinoprovoke sila ng kayamanan. Parang nangyari kapag nakikipag-away po ba, yung mga away ng bata, parang iniinis mo, aawayin mo sila. Parang ganun na nangyayari dito sa panahon ng Kristiyano na ito. Ito yung mga nakarinig o at samantalang nanampalataya po itong mga ito. Dahil isa lamang po sa parable na to ang hindi ligtas, yung mga nahasikan sa tabi ng daan. So ito po, mga nagpatuloy po itong mga Kristiyano. Datapwat, ininis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. At hindi nagbubunga ng kasakdalan. So ano po ba ang pwede natin maging halimbawa po nito? Ang magiging halimbawa po natin ito sa biblically ay si Demas. Sino po ba itong si Demas? Marami po kasi mga nagtuturo na ito daw, lalo na yung mga against sa grace ng Panginoon na siya lang nakapagligtas at dinadagdagan ng gawa. Si Demas daw po ay hindi ligtas. Yan po ang sinasabi nila. Pero pag-aralan po natin kung sino po ba talaga itong si Demas. Una po natin puntahan itong sulat ni Pablo sa Pilemon. Sa Pilemon isa lamang po chapter ito sa verse 24. At ito po ang sinasabi mga kapatid, kung sino po si Demas. Una po, basahin po natin yun nga po, yung Pilemon verse 24. At gayon din ni Marcos, si Marcos, ni Aristarco, ni Demas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. So sumulat po itong si Pablo na itong si Demas pala
ay isang kamanggagawa o kasama ni Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. So bakit po natin sabi ito? Ano? Ito po yung sinasabi, si Demas, kaaking mga kamanggagawa. So isa po siyang misyonaryo. Siya po yung isang kasama ni Pablo sa pangangaral at pangangalat ng salita ng Diyos. At patunay nga po nito ay mababasa din natin sa Colossus chapter 4 verse 14. At ating pong tutunghayan, ito po ang sinasabi tungkol din kay Demas. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. So, nung sumusulat si Pablo sa mga Colossians, andun mismo si Demas. At base nga sa sulat niya, ay binabati kayo ni Lucas at gayon din si Demas. So maliwanag mga kapatid, itong si Demas ay kasama ni Pablo sa pangangaral at nung habang sinusulat nga niya itong sulat niya sa Colossians, ay nandun din si Demas na binabati pa ang mga kapatid sa Colossians. Pero bakit po nating hinalimbawa itong si Demas dito sa mga nahasikan sa dawagan? Alalahanin po natin, yung mga nahasikan sa dawagan, sila yung mga yumaon sa kanilang lakad, pagkamat dahil iniinis sila ng mga sa kayamanan, dahil sa kalayawan ng sanlibutan ito, ay hindi nagbunga ng pagkakasakdal. So, hindi nagkaroon ng perfection. Pero ligtas po mga kapatid. Anong nangyari po kay Demas? Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ito na po ang nangyari kay Demas kung bakit sinasabi na siya ay ng mga iba na siya raw ay hindi ligtas. Pero nakita po natin na una si Demas kasama ni Pablo na nangangaral at kasama binabati pa mga kapatid. Ito po ang sinasabi sa verse 10 ng 2 Timothy chapter 4 verse 10. Sa sulat niya sa 2 Timothy, ito po ang sinabi ni Pablo, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Ayun po, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Ano po ang ginawa ni Demas? Palibhasa'y iniibig niya ang sanlibutang ito at napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. So, ang nangyari po dito, sinabi na pinabayaan ni Demas si Pablo. Kumbaga, iniwan ni Demas si Pablo sa pangangaral. Palibhasa raw ay inibig niya ang sanlibutan ito at napasa Thessalonica. Ang iba po kinongklud ay hindi na po ligtas si Demas. Pero ang sinabi po rito, maliwanag lamang, ay inibig niya ang sanlibutan ito at napasa Thessalonica. Hindi naman po Diyos si Pablo para malaman niya kung ano ang ginagawa ni Demas sa Thessalonica. Ang alam lamang po ni Pablo, sa katunayan, sa pagkakataon na yun, nung sinusulat niya itong sulat niya sa Timoteo, hindi pinabayaan na siya ni Demas. Palibhasa'y inibig niya ang sanlibutan ito at tapos sa Thessalonica. So, maaari pong nangyari dahil hindi nga po nagpatuloy si Demas sa pangangaral. Or, ang nangyari kay Demas ay nagpunta sa Thessalonica kung sa kayamanan, maaaring dahil imbis na mangaral siya or maging misyonaryo siya ng panahon na yon, ang nangyari sa kanya mga kapatid ay nagtrabaho or whatever na nagkaroon ng, remember po, mayroon din mga Kristiyano sa Thessalonica. So, maaari pong nagtrabaho siya ron or hindi na nagpatuloy sa pangangaral para sa kanyang ikabubuhay.
So marami po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami pong Kristiyanong ganito ngayon. Marahil po, ako rin po ay isa sa mga strugglers sa pagkakataong ito na dahil sa pag-inis ng mga kayamanan o dahil sa ninanais na magkaroon ng buhay na maganda dahil or magkaroon ng pera. So nangyayari po sa Kristiyano, ito'y nagpupunta sa mga ibang bansa at napapabayaan ng pangangaral o pagkakalat ng salita ng Diyos. Marami po sa mga Kristiyanong ganito, mga kapatid. Maaari, isa sa kilala nyo, o maaari din na kayo mismo. Sa akin, nangyari na nandito ako sa ibang bansa, ba't patuloy akong nag-aaral ng salita ng Diyos? Patuloy na nag-share hanggat kung makakaya. Pero nandyan po ang pag-iinis, hindi po nawawala ang pag-iinis ng sanlibutan ito. Nandyan po ang mga kalayawan sa buhay na ito at yun nga pong pagnanasa ng tao na yumaman. Hindi, nahihirapan wala. Kaya yun po naging hadlang upang magbunga tayo ng kasakdalan. At huwag nawang mangyari, mga kapatid, na sa hindi naman po tayong pinagbabawalang magtrabaho. Pero po dito po ang ating po dapat maintindihan ay yung huwag po nating pabayaan ang salita ng Diyos. At sa ating pagtatrabaho din naman ay magbunga tayo ng kasakdalan. Ito po yung mga taong nahasikan, yung mga na-overcome ng sanlibutan o ng hindi na nagpatuloy sa salita ng Diyos. Ito yung minsan nagpatuloy sila pero nainis dahil sa sanlibutan ito, so sa worldly lust or sa kayamanan, ay napabayaan na nila ang salita ng Diyos at hindi na nagbunga ng kasakdalan. Ito po yung mga nahasikan sa dawagan. So patuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral. Ito po namang mga sa Matthew 13, ang huli pong nahasikan, Matthew 13, verse 23. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig 100 at ilay tig 60 at ilay tig 30. So ito po yung nangyari, ito'y nahasikan sa mabuting lupa. Sila po yung mga dumirinig, nakaunawa, at katotohanan ng nagbunga. At ilay tig 100, ilay tig 60, at ilay tig 30. Ang iba po sinasabi, ang ito pong bunga na ito ay yung mga nadala mo sa church. Ang maaari pong may tama ng kaunti or may konting katotohanan at ang iba na may sinasabi ito yung bunga ng Espiritu. Meron din pong tama, may kaunting tama din po doon. Pero tuloy po natin para ating pumanawaan sa Luke 8:15. Nagbabalik-balik po ako sa Luke, tsaka Mark, tsaka Matthew dahil isa lamang po itong tagpo na to at binibigyan ng ibang yung mga sumulat ay maybe meron silang mga points na sinasabi na pwede natin kunin upang
mapadagdag sa ating kaalaman. So ito po ang sinabi naman ni Locke tungkol sa mga nahasikan sa mabuting lupa. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. So may pagtitiis po nilang iniingatan yung salita ng Diyos. Tulad nga po na pag-aralin natin nung nakaraan, ang magtiis hanggang wakas ay siyang mariligtas. Ano yung titiisin nila? Yung titiisin nga po nila, yung mga pagsubok, na pag-uusig na dumaan sa kanila, kung magpapatuloy sila sa panahon ng inuusig, at gayon din sila yung nagtapagtagumpayan nila na pinagpatuloy nila ang pangangaral ng salita ng Diyos kahit pa man sa tawag ng pag-serve mo yung pamilya mo, hindi po nila binigyan ng priority nung panahon na yon. Sa ngayon po, ito po ay ang mga buting lupa ay mga pusong tintiman at mabuti at patuloy na iniingatan ng salita pagkarinig. At nagbubunga may pagtitiis. So, ano po nga ba yung bunga? Alalahanin po natin mga kapatid. Ang ating pong manghahasik ay yung mga naghasik ng salita. Ang binhi po ay yung salita ng Diyos. Magbubunga po ba ng apple ang mangga? Or magbubunga ng bayabas ang apple? Hindi po. Kung ano ang binhi, siya po ang iyong magiging bunga. So, kung ikaw kung ang binhi ay salita ng Diyos, ang magiging bunga mo ay yun ding sa salita ng Diyos. Ano po mga kapatid? Kung ang bunga mo, kung ang binhi mo ay sa salita ng Diyos, siyempre, ang magiging bunga mo ay yung salita ng Diyos. Ano ibig po sabihin? Kung nakatanggap ka ng salita ng Diyos, magbubunga ka ng maraming salita ng Diyos. Matatanggap mo, maunawaan mo yung salita ng Diyos at ma-share mo nga. Magkakaroon ka ng magbubunga, imbis na ikaw yung nahasikan, ikaw ngayon ay magiging manghahasik dahil nagbubunga ka na ng salita ng Diyos. Kung di man sila tumanggap, mga kapatid, kung wala ka man nadala sa church dahil sa salita ng Diyos, hindi po yun ang bunga. Ang bunga po ay yung ikaw mismo ang naghahasik ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang inihahasik mo. Maaaring nahahasik yung sinalita mo, sinabi mo, natutunan mong salita ng Diyos, maaaring nahahasik yung sa tabi ng daan na hindi nila tinanggap. Huwag pong mawalan kayo ng pag-asa na wala kayong bunga. Ang bunga po rito ay yung salita ng Diyos na yun ay yung namang inihahasik na. Imbis na ikaw yung nahasikan, ikaw ngayon nagbubunga ng salita ng Diyos. Ikaw na yung naghahasik. Kaya paalala rin po ito na kung naghasik ka at yung iba hindi tinanggap yung salita, abay, baka sila yung nahasikan sa tabi ng daan na hindi nila naunawa at inagaw ng dyablo. At yung iba naman nahasikan mo, maaaring nahasik sa batuhan na kung ikaw ay nasa Middle East or nasa China, na nahasik mo bawal sa country na yan, hindi sila nagpatuloy. Hindi po yun ang bunga. Ang bunga po yung naihasik mo. Maaari pong nahasikan mo sa dawagan na dahil sa kagustuhang yumaman ay hindi nagpatuloy. Huwag ka pong mag-alala na wala kang bunga. Ang bunga po, mga kapatid, ay yung naihasik mo yung salita ng Diyos. Nagpatuloy ka, pinaniwalaan mo rin yun. At patuloy kang naghahasik or ikaw na ngayon nangangaral, nagsishare ng salita ng Diyos.
So in summary po mga kapatid, ang ating pong apat na uri na nahasikan ay yung mga sa tabi ng daan, yung sa batuhan, sa dawagan at sa mabuting lupa. At ang sumampalataya ay o hindi, ang mga nahasikan sa tabi ng daan ay maliwanag po na hindi sumampalataya sa ating pong pag-aaral at hindi po sila naligtas dahil hindi nga po sila sumampalataya. At yung mga batuhan ay sandaling nanampalataya pero ligtas po mga kapatid dahil yung po sinabi diyan sa mga tabi ng daan ay hindi sila sumampalataya upang mga ligtas. So ito po mga sa batuhan sa ating pong pag-aaral, ito po yung mga nanampalataya pero dahil sa pag-uusig dahil sa salita ng Diyos o tulad nga po nangyari na kung ikaw ay ipe-persecute dahil sa pag-share mo ng salita ng Diyos sa panahon po ng ating Panginoong Jesus. Panahon noon ay meron pa pong mga Hudyo, meron pa pong mga saserdote. Kung nangyayari yung iba, iniiwanan na ang pangangaral ng salita ng Diyos. At sa panahon din naman ngayon, mga kapatid, ito pong mga maihagtulad natin itong mga sabatuhan, yung mga nasa ibang mga bansa tulad ng Middle East, China, kung saan mahirap po ang pangangaral ng salita ng Diyos at pinapersecute po doon ang mga believers sa ating Panginoong Jesus. At itong mga dawagan ay nadaig ng kayamanan. Kristiyano pa rin po sila. Dapat tulad nga po ni Dimas, maaari dahil sa gusto niya magkaroon ng hanap buhay o magkaroon ng daily life, ay iniwan niya ang pangangaral na kasama ni Pablo. Na ngayon naman ay maaari din nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Na dahil sa gustong magkaroon ng magandang buhay, ay napapabayaan po ang pangangaral ng salita o ang paghahasik ng salita ng Diyos. At ito pong mga nahasik sa mabuting lupa ay yung naghahasik ng salita ng Diyos kahit may persecution at kahit nagtatrabaho sila pero hindi nila pinababayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sana mga kapatid ay natuto kayo at naunawaan ninyo itong talinghaga na ito. At sana po ay magpatuloy po tayo sa paghahasik ng salita ng Diyos. Kahit po may kinaharap tayo ngayon na kapighatian or pakapagsubok or yung mga kahit nagtatrabaho ka, kahit may business ka, wag po natin pabayaan na madaig tayo ng yaman or ng sanlibutan ito na iiwan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ipatuloy po natin i-share ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sana po natuto kayo at sana po kung maaari ay i-share po ninyo ito upang matuto din naman ang iba at magkaroon din naman po kahit paanong kaalaman. At sana po pagpalayan kayo ng Panginoon. Mag-subscribe po kayo kung bago po kayo. At sa susunod pa po mga video, click nyo po yung notification para po ma-notify kayo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Salamat po.